Celebox. Si Chichi, isang dalagang simple sa bayan ng San Juan. Maganda ngunit may matigas na kamao. May magandang ngiti ngunit may matapang na mga mata. Ganyan siya kung ilarawan ng kanyang pamilya at ng iba pa sa kanilang baryo. Sikat na sikat si Chichi sa baryo ng San Juan dahil isa itong maaasahang dalaga ng kahit na sino man. At ang ugali nitong matapang at hindi nagpapatalo ang hinahangaan ng lahat. Kasalukuyang nasa harapan ng salamin ngayon si Chichi, habang inaayos ang kanyang itsura at handa na para mamasada. Nang makontento sa itsura, ay agad na siyang tumalikod upang bumaba ng hagdan. Nang mabungaran niya ang kanyang ina, naabala sa pamimili ng mga maliliit na batong nakahalo sa bigas sa loob ng abaniko. "Nay, alis na ako." Paalam niya rito at binalingan ng atensyon ang amang nagsisibak ng kahoy. "Tay, alis na ako." Aniya ngunit tumayo ang kanyang ina at hinarangan siya. "Aba, hoy, saan ka pupunta? Mamamasada ka na naman?" "Opo, lagi naman po hindi ba?" "Anong lagi? Palagi kasi palagi mo kung sinusuway. Hindi ka aalis, Chichi. Tignan mo nga yung itsura mo, parang hindi ka babae. Hindi ka aalis at walang aalis. Dito ka lang, para matuto ka rin namang mag-ayos ng akma sa kasarian mo at magpaganda na parang dalaga, kasi kay ganda-ganda ko pero ganito ang ayos ko." Putol ni Chichi sa nais sabihin ng ina. "Aba, oo, mabutit alam mo na yan." "Paanong hindi ko to malalaman eh? Halos araw-araw mo na po tong sinasabi sa akin ay. Lahat ng litanya mo'y tumatak na dito sa kukote ko, pati na rin sa kaluluwa ko." "Kasi totoo naman, di ba? Hindi ka na nakontento sa pagiging truck driver mo sa hasyenda ng Doña Clara. At pati trabaho ng itay mo'y ginagawa mo na. Hay, Chichi, magkilos babae ka naman." "Nay, babae naman ako. Sige na, kung hindi ako mamamasada ngayon, anong ibabayad mo sa kuryente natin bukas? Huling ka ba na rin ng ating bigas? Wala tayong pabili ng kape, at ni 100 pambili ng isda'y wala rin tayo. Anong gagawin natin nito kung hindi ako mamamasada? Alangan namang magtitigan tayong lahat. Maghihintay kung kailan may malalaglag na 1 sakong bigas mula sa langit. Alangan namang maghintay tayo ng himala na baka may isang malaking isda ang bigla na lang lalangoy sa palanggana. Nay, walang ganun. Alangan namang ang mga kapatid ko ang maghanap buhay para sa atin, may mga asawa na sila. Tsaka si itay naman, pilay ang isang paa, at matagal pa yan gagaling, Nay. Kaya sige na, aalis na ako." Apura niyang paalam at hinalikan sa pisngi ang hindi makasagot na ina. "Chichi, hoy! Bumalik ka rito! Hindi pa kita pinapayagan!" Sigaw niya sa anak na ngayon ay angkas na ng tricycle. "Paalam, Nay. Tay, ikaw nang bahala kay nanay." "Sige anak, mag-ingat ka sa pamamasada." Sagot ni Gadon sa anak. Hindi naman ito nagustuhan ni Pipita, kaya't ibinaba nito ang abanikong bilao habang inis na nilapitan ng asawa niya nang nakapamaywang. "Diyos ko, Pipita, ako na naman ba ang aawayin mo?" Wika ni Gadon sa asawa at tila alam na nito ang pupuntahan ng mga titig nito. "Aba, alangan naman na sarili ko ang aawayin ko, Gadon. Kaya lumaki ng ganyan ang anak mo dahil kinukonsinti mo." "Pipita, alangan namang pigilan natin ang mga gusto niya." "Ayan na naman tayo, Gadon, sa pinakamaintindihin mong ama." "Talaga naman, kaya 'di ba hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita dahil abot langit ang pag-intindi ko sa'yo. Ganoon kalalim ang pagmamahal ko para sa'yo, Pipita. Tinitiis ko ang lahat kasi nga mahal kita." Sagot nito at kinikilig na napangiti si Pipita. Gayon pa man ay sinungitan pa rin niya ang kanyang muka. "Huwag mo nga akong binubola, Gadon. Kaya tayo nagkaroon ng 13 anak dahil ang galing mong mambola sa akin. Sa kakabola mo sa akin at sa kakasubok nating magkaroon tayo ng babaeng anak.
ay nanganak din tayo ng 13 beses at sunod-sunod pa. Hindi ka na naawa sa akin, Gadon. O ayan, resulta ng pambubola mo sa akin, tignan mo. Nagkaroon nga tayo ng babaeng anak, pero kita mo ba kung anong pinagkaiba? Wala. Parang wala pa rin tayong anak na babae, dahil din sa'yo. Ay, naku Gadon, ang sarap mong katayin kung alam mo lang. Ano na naman ba kasi ang kasalanan ko, Pepita? Wala naman tayong magagawa kung ganyan talaga si Chichi. Kahit luhuran pa natin yan sa ilang simbahan ay wala tayong magagawa. Ganyan na si Chichi. Tsaka diba, siya rin naman ang nagsabi na babae siya. Kaya siguro wala tayong dapat ikabahala. Wala. Wala ba tayong dapat ikabahala? Malaki ang dapat nating ikabahala, Gadon. Paano ha? Paano kung hindi makapag-asawa ang anak natin? Tsaka limot mo na ba kung ano ang mga kasalanan mo? Kung bakit nagkaganyan ang anak natin? Noong bata pa si Chichi, anong binibili mong laruan sa kanya ha? Kung hindi motor, truck. Kung hindi truck, baril. Ngayon, tignan mo. Tignan mo Gadon. Diba? Kita mo ang anak mo. Hanggang paglaki, truck at motor ang hawak niya. Kulang pa ng baril. Kasalanan mo to Gadon eh. Tignan mo ang anak mo. Kung manamit, ganyang-ganyang pananamit mo. Hay, paano makakapag-asawa si Chichi kung ganyan? Konsumisyon nitong wika at hinaplos ni Gadon ang dalawang balikat ng asawa. Pepita, huwag mo masyadong problemahin yan. Magandang dalaga si Chichi, kaya hindi ka dapat mabahala. Ang pagmamahal ay hindi naman nakabase kung ilang patong ng make-up ang suot ng isang babae sa kanyang muka. At kung gaano ka-sexy ang suot niyang damit. Tignan mo ikaw, simple ka naman pero nagustuhan kita. At hanggang ngayon ay mahal pa rin kita, hindi ba? Lambing nito at napangiti si Pepita. Naku Gadon, huwag mo akong niloloko ah. Ako at ang anak natin ay magkaiba. Babaeng babae ako nung panahon, kahit simple lang ako. Pero yung anak mo, hay naku, mamamatay na lang siguro kung problemado. Kung pumanaw man ako na hindi pa nakakapangasawa si Chichi, ay batid kong hindi mamamahinga ng payapa ang kaluluwa ko. Siguro pati sarili kong kabaong ay kinakalampag ko pa sa ilalim ng lupa. Sagot nito at labis na pag-iisip ang dinaranas para sa anak. Habang sa kabilang banda naman ay abala sa pamamasada si Chichi. At ngayon ay kasalukuyang dala niya ang mga inutos sa kanya ng Doña Clara sa nayon. Nang marating ang mansyon ng Doña, ay agad na nag-doorbell si Chichi at kay bilis siyang pinagbuksan ng katulong. Chi, nandito ka na pala. Ang bilis mo ah. Palagi ka talagang maaasahan. Ako pa ba, Aling Paro? Kompleto lahat ng mga yan. Walang labis at walang kulang. Sagot niya rito at isa-isang binigay ang kanyang mga pinamili. Nako, salamat talaga Chichi. Ito ang bayado. Pero bago ka umalis, pinapatawag ka pala ng Donya sa loob. Nito at kumunot ang noo niya rito. Pinapatawag ako ng Donya? Bakit daw po? Pakisabi huwag siyang mag-alala at maaga kong magde-deliver bukas. Sagot niya rito. Hindi tungkol dyan ang dahilan. Hindi tungkol dyan? Kung ganoon, tungkol sa ano? Taka niyang tanong rito at umiling ang kasambahay. Hindi ko rin alam pero mahalaga daw. Pasok ka na para malaman mo. Wika nito sa kanya at agad naman siyang pumasok sa loob ng mansyon kasama ang kasambahay. Doña Clara, nandito na po si Chichi. Agaw atensyon nito sa Donya, naabala sa pagpaypay ng kanyang buhok at humarap ito sa kanila. Magandang araw sa inyo, Doña Clara. Ano po bang pag-uusapan natin? Tanong niya rito. Wala naman masyado, Chichi. Nga pala, maupo ka muna kasi baka mahaba tong usapin natin. Nito at naupo sila sa Celia. Paro, pakibigyan ng juice si Chichi. Utos nito at nagsalin ng juice ito para sa dalaga. Salamat, Donya. Salamat din po sa inyo, Aling Paro. Wika niya bago umalis ang kasambahay. Nang sila na lang ng Donya ay nakita niya itong ngumiti ng kay tamis.
Kaya kinakabahan siya sa ngiting iyon at kinukutuban siya sa maaaring pag-usapan nila, gawa ng hindi niya kayang hindian ng Donya. Chi, bukas ikaw ang magdi-deliver, hindi ba? Ako nga po, Donya. Sagot niya rito. Chi, ano kasi? Bukas ay darating ang apo ko at simula bukas ay gusto kong ikaw na muna ang bahala sa kanya. Wika nito na siyang kinakunot ng noo niya. Ako ang bahala sa apo ninyo? Bakit po? Tsaka hindi ko kayang mag-alaga ng bata. No, iha. Hindi na bata si Miguel. Binata na ang apo ko at gusto ko lang ay isama mo siya sa mga biyahe mo. Gusto ko kasing maranasan niya ang buhay dito sa probinsya. Iyon lang. At isa pa, bukas mo na malalaman ng iba pa. Chi, huwag mo sana akong tanggihan ha. Ikaw lang ang inaasahan ko. Isa pa, ito oh. Wika nito at may kung anong kinuha. Habang si Chichi naman ay napakamot ng kanyang sariling ulo. At alam na niyang style ng Donya. Dalhin mo tong isang bilao ng pinalitaw na malagkit. Talagang pinagawa ko yan para sa'yo. Pakisabi din kay Pipita na tikman niya rin ito. At talagang dinamihan ko ang mga to para sa inyong lahat. Dugtong nito at pilit na ngumiti ang dalaga. Sinasabi na nga ba niya? At may isang pabilao na naman siya upang hindi makatanggi. Ang dami naman ito, Donya Clara. Naku, maraming salamat at sigurado kong masarap to. Huwag kayong mag-alala, Donya. Ako na ang bahala sa apo nyo. Sagot niya at walang pigil na isinubo ang isang piraso ng palitaw. Ang sarap! Sobrang sarap, Donya. Tsak na magugustuhan din to ni Inay. Dugtong niya at pagkain ang kahinaan niya at kilalang kilala na siya ng Donya. Bahagya pang nag-usap ang dalawa at naparami na rin ang kain si Chichi. At binusog pa siya ng Donya gamit ang inihanda nitong salad at kung ano-ano pa. Hindi nagtagal ay nilisan niya na ang mansyon na may malaki at busog na tiyan. Kinabukasan ay maaga na namang gumising si Chichi dahil sa araw na to ay ang araw ng kanyang trabaho upang mag-deliver ng mga gulay sa bayan. At isa pa, ito rin ang araw na makikita niya ang boss niyang si Miguel, kaya dapat ay mas maaga siya sa inaasahang oras. Nay, Tay, alis na po ako. Paalam niya sa mga ito. Ngunit sa pagbaba niya ng hagdan, ay sinalubong siya ng kanyang kapitbahay. Aling Ising, ano at naparito ka? Magpapadala ka na naman ba ng mga gulay? Tanong niya rito. Oo sana, Chichi. Hindi ba abala? Wala na kasing gulay ang anak ko doon at isa pa. Pagod na ang mga paa ko para maglakad. Kaya pwede bang sumingit ako sa oras mo? Nahihiya nitong saad sa dalaga. Sus, walang problema, Aling Ising. Akin na yan at ikakarga ko na sa tricycle ko. Ani at kinuha ang mga gulay mula sa kamay nito. Saglit lang, Chichi. May ipapadala pa ako. Wala na rin kasing pera ang anak ko pambili ng gamot kaya pakibigay na rin ito. Wika nito at inabot ang kung anong nakabalot sa damit. At malugod naman itong tinanggap ng dalaga. Ang bigat nito, Aling Ising ah. Ano to? Bato? Bakal? Barya? Barya yan, Chichi. Wala na rin kasi akong pera kaya barya na lang. Sagot nito at tumalikod na ang dalaga at sumakay sa kanyang tricycle. Alis na ako, Aling Ising. Makakaasa ka at ihahatid ko to sa anak mo. Aniya bago tuluyang umalis. Habang nasa biyahe at palapit na palapit si Chichi sa pamamahay ng anak ni Aling Ising, kaya't bumusina na siya ng saktong matapat sa pamamahay nito. Ngunit nakaabang na pala ang anak ni Aling Ising, kaya saglit niyang itinabi ang kanyang tricycle. Beb, nakaabang ka na pala. Ito ang gulay at... Hindi na naituloy ni Chichi ang nais niyang sabihin nang tumalsik sa kanyang damitang malakremang putik. Inis na pinahid ng dalaga ang mga putik na tumalsik din sa kanyang muka. At nilingon ng hindi kilalang lalaki na pumarada sa tapat ng kanyang tricycle. At isang binata ang lumabas mula sa kotse na yon. Isang lalaking nakasleeve ng kulay gray. Naka-shades na para itong mayaman.
Matangkad, gwapo, at may makisig na katawan. Sa paglabas nito sa kotse, ay tila nakakita si Chichi ng isang maladyoso na lalaki. At maging ang mga tao sa paligid ay humanga sa mukha ng binata. Hey, kaninong tricycle to? Bakit to nakaparada dyan? It's disturbing my day. Maangas nitong wika na para itong nagmamay-ari ng kalsada. Agad namang napataas ang kilay ni Chichi sa maangas na sulubong ng lalaki sa kanya. Kaya't nagiinit ang kanyang ulo at mabigat na nakapamaywang. Bakit kagalit kung makatingin sa akin? Sa'yo ba ang laruang yan? Maangas pa rin itong wika at kapwa sila may mainit na ulo ng dalaga. Hindi nagpatalo si Chichi at kulang na lang ay magdikit ang kanyang dalawang kilay sa sobrang inis sa lalaki. Kung anong gwapo kasi nito ay siya ring yabang nito. Ano naman kung sa akin yan? Tsaka hindi yan laruan Umayos ka. Sasapakin kita, makikita mo. Formal namang nakaparada ang sasakyan ko at ikaw. Kita mong may maputik na parte at may mga tao dito. Hindi ka man lang nagdahan-dahan. Ikaw ang yabang mo. Ikaw na nga tong may kasalanan, ikaw pa ang galit. Ni hindi ka nga marunong humingi ng pasensya. Sagot niya ngunit matigas ang ulo ng hindi kilalang binata. Really? So you're blaming me? Ikaw ang mayabang. Ikaw dapat itong humingi ng tawad sa akin. At dahil sa laruan mong sasakyan na yan, nadungisan ang maganda kong kotse. See, ang laki ng kasalanan mo. At wala akong pake kung maputikan ka man. Kasi hindi naman kita sinasabihan na tumayo ka dyan at hintayin ang putik na tumalsik. So clearly, wala akong kasalanan sa'yo. At ikaw ang may kasalanan sa akin. Baluktot na katwiran ng binata. Habang si Chichi naman ay inis na inis sa kahambugan ng binata. At nagiinit na ang kanyang ulo sa galit. Ang lakas ng apog mo, no? Ano bang laman itong walang laman mong utak? Saad niya at hindi sadyang naipukpok sa ulo ng binata ang hawak niyang 300 barya. Ow! Ow! What the? That hurts. It hurts so much. You witch! Masakit at galit na wika ng binata. Hawak-hawak ang kanyang ulo habang si Chichi naman ay nataranta. Mabigat ang barya at tiyak niyang labis itong masakit sa ulo ng binata. Kaya't dali-dali niya itong binigay kay Beb. Beb, ayan ang pera. Bigay ni Aling Ising yan. Alis na ako Nag-aapura niyang sambit at natatakot sa maaring naging pinsala niya sa lalaki. At mabilisang sumakay sa kanyang tricycle. Hey! We're not done yet. San ka pupunta? Hey, witch girl! Tawag ng binata ngunit hindi na siya nilingon ng dalaga at dali-dali na itong nagmaneho palayo. Kabadong binabaybay ni Chichi ang daan papuntang mansyon ng Doña Clara. Ngunit hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang binata. Oo, at masama ang tabas ng dila nito. Ngunit hindi naman niya sadya na saktan ito. Dapat lang sa kanya yun. Baka sakaling nakalimutan niya ang utak niya. At ang pagpukpok ng ulo niya ang isa sa pinakamabisang gamot. Sulsol niya sa kanyang sarili upang hindi na siya makonsensya pa. Hindi nagtagal ay narating na ng dilagang mansyon ng Doña Clara. Kagaya ng dati ay nag-doorbell na naman siya bago siya pinagbuksan ng kasambahay. Magandang umaga, Aling Paro. Bati niya rito. Chi, ang aga mo ngayon Pero teka, bakit hindi ka mapakali? Tanong ni Aling Paro nang mapansin ang pagkabalisa ng dalaga. Wala ito, Aling Paro. Sige, pasok na po ako sa loob. Sagot niya at agad na pumasok sa loob ng mansyon. Kakabungad pa lang ni Chichi sa pintuan, ay agad siyang sinalubong ng Donya na may pagtataka. Chichi, anong nangyari sa'yo? Bakit marumi ang suot mong jacket? Anong nangyari, iha? Nadisgrasya ka ba pagpunta rito? Nag-aalala nitong tanong at inilingan niya ito. Wala, hindi po ganun, Doña Clara. Napalaban lang po ko ng konti at nagkaroon ng konting daan kaya ganito ang itsura ko. Paliwanag niya rito. Ganun ba? Sige, maupo ka muna dahil wala pa ang apo ko.
Dapat ay kanina pa siya nandito eh. Kain ka muna dyan, iya. Saad nito at kumain naman ang dalaga ng panghimaga sa mesa. Doña Clara, nandito na po ang Senyorito Miguel. Nandito na po ang apo ninyo. Anunsyo ni Paro at excited na pangiti ang Donya. Naku, nandito na ang gwapo at hudas kong apo. O Chichi, kumain ka muna dito ha. Huwag kang mahiya at sasalubungin ko muna ang apo ko. At agad ko siyang ipapakilala sa'yo. Dito ka lang ha. Excited na wika ng Donya at dali-dali itong lumabas. Nang makalabas ang Donya ay nagtaka lamang siya sa itsura ng apo. Sapo-sapo nito ang ulo at galit na galit ang muka. Kaya mabilis niya itong nilapitan. Iho, anong nangyari at Diyos ko, ang laki ng bukol mo. Napaaway ka ba? Ang sama kasi ng ugali mo kaya napapaaway kang loko ka eh. Sermon nito sa apo. Lola naman, nasaktan na nga ako at ako pa rin ang sinisisi mo. Kaya I don't understand Dad, bakit niya ako binalik dito? Ayaw ko sa lugar na to. Kasi bukod sa tahimik at halos walang magagandang babae, ay wala pang inumin na masarap. Dagdagan pa ng babaeng mangkukulam kanina. Reklamo nito habang masakit pa rin ang ulo. What? Kinulam ka? Nino? Bulalas naman ang Donya na mahilig sa makalumang paniniwala. That one girl who make bukol dito sa ulo ko. Hindi ba siya mangkukulam para gawin akong pangit? O apo, maybe you deserve that. Lola? O siya, pasok na at i-hot compress natin yung bukol mo. Pero una sa lahat ay, malaki naman at matigas yung ulo mo. Kaya tiisin mo muna yan, okay? Ipapakilala muna kita sa paborito kong dalaga. Chichi! Tawag nito sa pangalan ng dalaga. At halos mabulo na naman si Chichi nang magtama ang mga mata nila ng binata. You witch? Bulalas ni Miguel. Ikaw? Bakit ka nandito? Bulalas din ng dalaga. At nagpalipat-lipat ang tingin ng Donya kay Chichi at sa kanyang apo. Sandali, magkakilala kayo? Tanong ng Donya at agresibong inihakbang ni Miguel ang kanyang mga paa palapit sa dalaga. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Bakit ka nandito? Ang kapal mo rin na tumuntong sa mansyon na to. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, tignan mo. Para akong si Satanas na may isang sungay. Mabagsik na sambit ni Miguel at walang epekto to para kay Chichi. Anong gusto mo? Gusto mo pantayan natin? Dagdagan ko pa ng isa? Para hindi ka nalang parang si Satanas, kundi maging isa ka ng tunay na Satanas. Gusto mo? Pangahamon niya rito. Mas Satanas ka. Sagot ng binata. Oh, iyak ka? Parang bata eh. Pangungutya niya rito na mas kinainis ni Miguel. You heard that, Lola? She's ready to hurt me. Sumbong nito at tila nanlaki na parang buwan ang mga mata ng dalaga. Matapos malaman kung sino ang lalaking may bukol sa kanyang harapan. Doña Clara? Siya ang apo mo? Bulalas niyang tanong sa amo. Ngumisi naman si Miguel dahil sa pagkakataong ito ay nararamdaman na niya ang pagkabahala ng dalaga nung malaman nito ang tunay niyang pagkatao. Now, nababahag ang buntot mo? Be ready, witch girl. Looks like trabahante ka rito at nagkamali ka ng sinaktan dahil ako ang apo ng amo mo. Sa makatuwid, matatanggal ka na ngayon at last day mo na to. Ngising sambit ng binata na tila ba ay nasa kanyang huling halakhak. Habang ang Doña Clara naman ay nakakross lang ang dalawang kamay, habang nakikinig sa pagtatalo ng dalawa na parabang mga aso at pusa. Apo, Chichi, kanina ko pa kayo tinatanong kung magkakilala na ba kayo. Ang tagal niyo kong sagutin. Kung magkakilala na kayo, bakit kayo nagtatalo? Tanong ng Donya sa dalawa. I don't know her, Lola. Pero siya ang may gawa ng bukol ko. She hurt me this bad. Siya ang babaeng mangkukulam na nagpatubo ng bukol dito sa ulo ko. Trabahante mo ba siya, Lola? If yes,
Hinihingi ko sa'yo na tanggalin mo siya ngayon din. May otoridad na wika ng binata dahil apo siya ng Donya. Donya, huwag niyo po sana akong tatanggalin kasi... Hindi na niya na ituloy ang nais niyang sabihin ng pumagitna ang Donya. Sandali. Huminahon muna kayong dalawa. Chichi, huminahon ka muna at ikaw rin. Anito at piningot ang tainga ng apo. Aray, Lola, bakit ako na naman? Reklamo niya habang namumula ang kanyang tainga. Kasi kilala kita. Kaya ka pinadala ng papa mo dito dahil spoiled ka. Kasi ganyan ang ugali mo. Huminahon muna kayo at ipaliwanag niyo sa akin kung anong nangyari para malaman ko kung sinong mananagot, maliwanag. Wika ng Donya at unang nagsalita si Miguel. Lola, this girl, siyang may kasalanan. Pinukpok ba naman ako ng hindi ko alam? Isang matigas na bagay sa ulo at ito ang resulta. Isang bukol. Kaya Lola, tanggalin mo na siya. Pagpupumilit nito nang sumingit ang dalaga. Donya, totoo po na pinukpok ko siya sa ulo at mga barya po iyon kaya ganyan kalaki ang bukol niya. Paliwanag niya sa amo. See, Lola, she's admitting her mistake. Kaya what are you waiting for? Tanggalin mo na siya. Apura nito sa Lola. Sandali lang Miguel. Bakit ka ba nagmamadaling matanggal si Chichi? Huminahon ka munang saglit, pwede ba? Awat ng Lola Clara sa apo at binalingan ng atensyon ng dalaga. Chichi, bakit mo naman pinukpok ng barya sa ulo ang apo ko? Anong kalokohan ba ang ginawa niya sa'yo? Tanong nito at pumagitna si Miguel. Lola, ako tong apo mo. Bakit parang siya pa ang kinakampihan mo? Muli nitong reklamo at pinandilatan siya nito ng mga mata. Miguel! Saway nito. At mabigat sa loob na tumahimik ang binata at muling ibinalik ang tingin sa dalaga. Magsalita ka na, Chichi. Tugtong nito. Kasi po, ang angas ng apo ninyo kanina sa daan. Maghahatid lang sana ako ng gulat para sa anak ni Aling Ising na si Beb, tapos bigla siyang dumating. Nagrereklamo siya na nakaparadang tricycle ko sa gilid ng daan at laruan pa ang tawag niya rito. Ito pa nga po oh. Itong itsura ko ang dahilan ng walang kapaparakan niya kanina. Kita niyang may tao sa gilid ng daan ay wala siyang habas sa pagmamaneho. Tapos tinalsikan kami ng putik. Tapos ang hambog niya kanina. Bumaba siya ng kotse niya at akala ko'y hihingi ng tawad at pasensya. Ngunit iba. Kakaiba ang amats ng apo mo, Donya. Sinisi ba naman sa akin kung bakit nadumihan ang kotse niya? Tapos ako pa raw may kasalanan sa duming yun. Kaya ayun, naipukpok ko ang barya sa ulo niya, pero hindi ko naman sinasadya. Paliwanag niya at hindi na naman nagpatalo si Miguel. Hindi mo sadya? It's true, kasalanan mo. Kung hindi ba naman kasi nakaparada ang pangit mong laruan sa gilid ng daan, di sana hindi nangyari ang lahat. Saad nito at walang pigil siyang pinukpok ng Donya ng pamaypay nito sa ulo. Ouch! What's that for, Lola? Kita mong may bukol na ako tapos pinukpok mo pa ako ng pamaypay. That's so unfair. Maldito nitong wika. Gusto mo gawin nating 3 ang bukol mo ha, apo? Banta nito at hindi makapaniwalang napailing si Miguel. What? Are you telling me na mas pumapanig ka sa babaeng yan, Lola? Apo mo ko. Tama, apo nga kita. At dahil apo kita ay obligasyon kong disiplinahin ka kung may mali kang ginagawa. Hindi porket apo kita ay tama ka na lang palagi sa mga mata ko. Hindi ako konsentidor, apo. Kung hindi ka kayang patinuin ng mama't papa mo, pues patitinuin kita. Kasalanan mo ang lahat, apo. Kaya humingi ka ng tawad kay Chichi. Demanda nito ngunit hindi ito nagustuhan ng pasaway na binata. What? Ako? Hihingi ng tawad sa kanya? No. Siya ang dapat na humingi ng tawad sa akin. Sagot nito. At isa pang pukpok ang nakuha nito galing sa Lola. Lola, nakakarami ka na. Kahit hanggang bukas pa tayo magpukpukan, ay walang kaso sa akin, apo. Hanggat nagmamatigas ka at hanggat hindi ka humihingi ng tawad kay Chichi,
ay hindi ako mapapagod na maglagay ng bukol dyan sa ulo mo. Ano, susubukan mo ang tapang ko? Paro, kunin mo ang baston ko. Sigaw nito sa kasambahay at agad namang dinala ni Paro ang baston. Ito na po ang matigas mong baston, Donya. Wika nito at siyang kinatakot ng binata. Lola, ako to, si Miguel, apo mo. Paalala niya rito upang kunin ang simpatya nito. Humingi ka ng tawad ngayon din. Kumando nito at labag sa loob na tumingin si Miguel sa dalaga. Sige na, sorry. Matapang nitong wika na para bang naghahanap ito ng away. Hindi ganyan mag-sorry, Miguel. Dapat kalma, dapat mahinahon, dapat nasa puso. Ulitin mo. Utos nito at gigil na si Miguel. Ayaw niyang humingi ng tawad sa dalaga. At ayaw niyang humingi ng tawad sa kahit na sino man. Anak siya ng businessman at businesswoman na may-ari ng isang malaking corporation dito sa Pilipinas. At isa siyang binatang nakukuha ang lahat ng gusto niya. At kay rami ng mga babaeng nababaliw sa kanya pero heto siya. Hihingi ng tawad sa isang mababang babae? Ano apo? Hihingi ka na ba ng tawad? Muling tanong sa kanya ng lola at mabigat siyang napabuntong hininga. Sorry kanina at sorry sa mga inasal ko. Mahinahon niyang sambit ngunit labag sa kanyang loob ay abot langit ang kanyang galit sa dalaga. Habang ang Donya naman ay natutuwa sa pagpapakumbaba ng apo. Ganyan ang tamang paghingi ng tawad. Sige na, magkamay na kayong dalawa. Anito at nabigla ang binata. Ano, magkamay? Bulalas niya rito at hindi gusto ang ideya na yon. Oo, bakit? Bati na kayong dalawa, hindi ba? Ang pagkakamay ay isang simbolo ng pagkakasundo, kaya sige na, magkamay na kayong dalawa. Utos nito, at itinikom na lamang ng binata ang kanyang bibig, at inilahad ang kamay sa dalaga, at malugod itong tinanggap ni Chichi. Aray! Mahina niyang usal nang pigain ng binata ang kanyang kamay. Sa inis ay gumanti siya at piniga niya rin ang kamay nito. Aw! You witch! Mahina nitong bigkas habang pinandidilatan siya nito ng mata. May ibinubulong ba kayo sa isa't isa? Mahinahong tanong ng Donya sa dalawa at pekeng umiti ang mga to. Wala po, Donya. Sagot ni Chichi rito. Tama, wala po yun, Lola. Sagot naman ni Miguel. At inis na pinanggigilan ng dalaga at nais niya itong saktan habang si Chichi naman ay gustong-gusto niyang dagdagan ng bukol ng binata. Mabuti kung ganon at sana'y magkasundo na kayong dalawa dahil Miguel, nandito ka upang pagnilayan ng mundo. Masyado kang spoiled sa syudad, kaya dito, paghihirapan mo ang lahat. Wika ng Donya na kinataas ng kilay ni Miguel. What do you mean, Lola? Taka niyang tanong rito. You know what I mean, apo. Alam mo ang dahilan kung bakit ka nandito. Akin na ang susi. Anito at napailing ang binata. No, not my car. Tutol nito. Akin na ang susi. Kumando ng Donya. At labag man sa loob ay isinuko na ito ng binata. Here. Aniya. At mabigat sa kanyang loob ang kanyang ginagawa. Good. Wika nito at nilapitan ng dalaga. Chichi, sa araw na to ay ikaw na ang bahala sa apo ko. Wala si Rigor na kargador mo dahil umalis. Naroon siya sa probinsya niya at manganganak ang asawa niya. Matagal pa ang balik ni Rigor kaya ikaw, apo kong artistahin. Simula sa araw na to ay ikaw ang magiging kargador ng Chichi, maliwanag ba? Anunsyo nito at hindi ito tanggap ng binata. What, Lola? What are you doing to me? Do you love me? Reklamo nito. Of course, I love you. Sagot nito sa apo. Then why? First, humingi ako ng tawad sa babaeng hindi ko ka-level. Second, kinuha mo ang key ng kotse ko. Third,
Gagawin mo akong kargador? Ano bang kasalanan ko, Lola? I am your favorite and only apo, di ba? Tama. Ikaw ang nag-iisa at mahal kong apo. That's why I'm doing this. Anong mali mo? Iyang ganyan. Iyang pagiging masyado mong mataas. Huwag mong tawagin na hindi mo ka-level si Chichi apo. Mali ang pananaw mo sa buhay. Saway nito ngunit agad na sumagot si Miguel. Paanong mali? She's poor, I am rich. Hindi ko siya ka-level. Pagmamatigas nito at hindi na ito pinalampas ni Chichi ang pangahamak sa kanya ng binata. Tama ka, maaring tama ka. Hindi nga tayo magka-level dahil mayaman ka, mahirap ako. Nakasakay ka sa isang magarang kotse at solo mo ang lahat habang ako. Nakasakay lang ako sa tricycle na pampasahero at kung tawagin mo'y isang laruan. Bilad ako sa araw habang ikaw ay babad sa aircon. Doon pa lang ay lamang ka na. Pero alam mo kung saan ka lugi? Kung saan ka talo kung ikukumpara ka sa akin? Tanong niya, tumawa si Miguel. Oh hell, kung lakas ang gusto mong sabihin, kahit boyish ka pa, babae ka pa rin. Habang ako, lalaki, kaya talo ka pa rin. Sagot nito, at may mataas na tingin sa sarili ngunit umiling ang dalaga. Tama ka, lalaking lalaki ka. Lalaking laki sa layaw at walang ambag sa mundo. Sagot niya na ikinagalit ng binata. How dare you? Tama naman ako, hindi ba? Mayaman ka nga pero ano? Iyang kotse mo, sinong bumili? Mama mo? Papa mo? Tama. Iyang suot mo, kaninong pera ang gamit mo? Pera ng mga magulang mo, tama? Huwag mong sabihing hindi at magsisinungaling ka lang. Ang lahat sa'yo'y walang galing sa'yo. Sa mismong pinaghirapan mo kundi sa mga magulang mo. Habang ako, tignan mo. Kumikita ako ng kahit barya lang, pero galing sa bulsa ko. Galing sa pinaghirapan ko. Habang ikaw, wala. Diyan ka talo. Kung sa madaling salita, isa ka lang pabigat sa lipunan. Walang ambag, walang pakinabang. Sadyang mayaman lang pero walang silbi. Nanginginig niyang wika sa binata at walang pakialam kung naririnig siya ng lola nito. Basta't ang alam niya lang ay kailangan niyang sabihin iyon sa binata. Habang ang binata naman ay walang imikat parang nasampal ng katotohanan. Galit siya sa dalaga ngunit hindi niya maiwasang mahiya sa sarili. Dahil lahat ng sinabi nito ay pawang katotohanan lamang. Nang mahimasmasan si Chichi ay humarap siya sa Donya. Pasensya na po, Donya. Kukuhanin ko na po ang truck at magsisimula na ako magtrabaho. Saad niya rito ngunit may ngiting tumango ang Donya. Go ahead. I'm so proud of you, Iha. Sambit nito at magaan sa loob na umalis ang dalaga. Nang maiwan ang dalawang maglola ay lumapit si Clara sa kanyang apo. Habang si Miguel naman ay tila walang mukhang iyaharap sa kanyang lola. Are you mad, apo? Napahiya ka, hindi ba? Chichi is way different from the other girls you've met in the city. Now, are you going to quit? Pangahamon nito at may determinasyong tumingin ang binata sa kanyang lola. Hindi ako magpapatalo sa kanya at ipapakita ko sa kanya na mali siya ng inaakala. Tignan mo, Lola. Isasampal ko sa pagmumukha ng babaeng yun ang kaya kong gawin. Nahamon niyang sagot dito. Malaking inihakbang ni Miguel ang kanyang mga paa at agad na sumunod sa dalaga. Habang ang Donya naman ay masaya sa kanyang nakikita at kulang na lang ay pumalakpak pati ang kanyang mga paa. Nang marating ni Miguel ang kinaroroonan ng dalaga, ay naabutan niya na itong nakasampa sa silya nito at handa nang umalis kaya't sumigaw siya para mapansin ito. Iiwan mo ba ako? Nandito pa ako. Ugali ba ng isang driver na iwanan ng kargador niya? Pukaw atensyon niya sa dalaga at tinignan naman siya ng dalaga mula sa bintana. Sigurado ka bang sasama ka? Baka hindi mo kayanin. Paghahamon ni Chichi rito. Hindi ako kasing hina ng mga iniisip mo, mangkukulam. Sigaw niya at agad na sumakay sa truck.
Nang nakaupo ito sa katabing upuan ng dalaga, ay taas-baba siyang tinitigan ni Chichi. Binabasa kung seryoso ba talaga ang binata. At maldito siya nitong tinitigan sa mga mata. What are you waiting for? Alis na tayo. Pag-aapuran nito at isinawalang bahala na lamang ng dalaga ang kasungitan nito. At mabilis na pinatakbo ang truck. Ang bagal. Sobrang bagal mong magpatakbo ha. Anong oras tayo makakarating sa paroroonan natin ha? Apura ng binata at nais magpakitang gilas. Alam mo, kung ako ang nagmamaneho nito, di sana mabilis. Maaga pa't kanina pa natin narating ang paroroonan natin. Pagyayabang nito. Sus, yabang. Alam mo sa kalsada, hindi lang ikaw ang may sasakyan. Maraming aso, pusa, tao ang tumatawid. Kaya kung wala kang pagpapahalaga sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao, ay pwede mong gawin ang kayabangan na yan. Ani at hindi ito gusto ng binata. Para kang si mama, ang daming gustong sabihin. Ganyan ba talaga kayong mga babae? Anito at sinulyapan siya ng dalaga. Kayo, ganyan ba kayong mga lalaki? Sagot niya at natahimik ang binata. Hindi naglaon ay narating na nila ang hasyenda at kasalukuyang maraming harvest ang mga trabahante at masagana ang ani ng mga gulay at marami-rami ang ide-deliver ni Chichi sa nayon. Oh, handa ka na bang gawin ang lahat ng yan? Malakas ka, hindi ba? Paghahamon ni Chichi habang si Miguel naman ay halos malula sa kanyang nakikita. Wait, you mean all of this? Bubuhatin ko ang lahat ng mga to. But what about my shirt and everything na suot ko? Madudumihan sila. Pwede bang iba ang gumawa? Reklamo niya. Ayaw niyang madungisan ang kanyang mga kasuotan sa sako-sakong mga gulay na kailangan niyang buhatin at ikarga sa loob ng truck. Tungkol naman dyan, ikaw lang makakagawa niyan dahil ikaw ang kargador ko, wala nang iba. Kaya umpisahan mo na ang trabaho mo. Akala ko ba lalaki ka at malakas ka? Pero parang hindi naman talaga. Sagot ng dalaga na tila ay nakaganti na sa binata. Habang si Miguel naman ay nahahamon sa dalaga at pinakita niya ang lakas niya. Binuhat niya ang lahat ng mga sako-sakong gulay at tagaktak ang kanyang mga pawis bago ito natapos. Nang matapos ay naawa ang dalaga sa binata kaya inabutan niya ito ng tubig. Tubig, pampawi ng uhaw. Aniya ngunit mayabang lamang siya nitong sinagot. No thanks, I have my own. Wika nito at tinalikuran ng dalaga. No thanks, I have my own. Ang yabang, binibigyan lang ng tubig eh. Mahinang talak ng dalaga habang inis na nakasunod ng tingin sa binata. Nagpatuloy pa ang mga araw ng dalawa na puro sila bangayan. Ngunit minsan ay natatagpuan nila ang kanilang mga sarili na kapwa, nagtatawanan sa loob ng truck. Nagkagaanan sila ng loob, at hindi sadya na nagkaroon sila ng konting ugnayan bilang isang magkaibigan. Kasalukuyang nasa trabaho na naman ang dalawa, at hindi maalis ni Chichi ang kanyang mga mata sa hubog ng binata. Kasalukuyang nakapantalon lamang kasi ito habang walang damit. At bilad sa araw ngunit, ang matipuno at maganda nitong katawan ay nag-uumapaw at labis na paghanga ang kanyang nararamdaman para dito. Parang modelo, perpekto ang katawan at matangkad tsaka gwapo. Grabe ang lalaking to, nakakabaliw. Saad ng dalaga sa kanyang isipan habang titig na titig sa binata. Chichi, hey Chichi. Malakas na tawag ni Miguel sa dalaga, ngunit parang wala itong naririnig, habang ang dalaga naman ay nakikita niyang palapit sa kanya ang binata. Pero parang slow motion sa kanya ang lahat, nang biglang kinalampag nito ang truck. Ay, katawan! Gulat niyang bigkas na pinagtaka ni Miguel. Anong katawan? Maganda, ay masarap, ay hindi, basta, ano ba at kinalampag mo ko? Aniya't napailing ang binata. I said give me water. Kanina pa ako sumisigaw pero hindi mo ko rinig. Don't tell me na pinagmamasdan mo ang katawan ko.
Boyish ka, Chichi. Huwag mong sabihin na tumutuwid ka na dahil sa akin. Pangaasar nito at agad na nag-iwas ng tingin ng dalaga dito. Anong boyish? Ganito lang ako manamit pero hindi ako tomboy, no? Tsaka anong pinagsasabi mo? May iniisip lang ako kaya hindi kita napansin. Pagsisinungaling niya rito. At isang pilyong ngiti ang gumuhit sa labi ng binata at umakyat na ito sa truck upang asarin ng dalaga. Talaga? Babae ka? Kung ganon, may chance talaga na magkagusto ka sa isang lalaki, sa isang katulad ko. Panunumbok nito habang pinapakita ang kanyang katawan sa dalaga. Miguel, umayos ka nga, para kang bakla. Saad niya rito. Ngunit mas nagigiliw lang ang binata sa pangaasar nito dahil ni hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Look at me, Chichi. Sige ka, kung hindi mo ako magawang titigan ngayon, iisipin ko na may gusto ka na sa akin. Wika ng binata at kagatlabing tinitigan ng dalaga ang binata. Ngunit napahagalpak na lang ito sa tawa. Bakit naduling bigla? Dugtong nito, habang kulang na lang ay lumabas na ang lalamunan nito sa kakatawa. Nakatingin na ako, may reklamo ka pa ba? Tanong ng dalaga habang tawang-tawa rin sa binata at pati siya'y nadadamay sa malakas nitong tawa. I can't take it anymore. Please stop. Pagmamakaawa nito na muling ibinalik ng dalaga ang mata nito sa normal nitong ayos. Dahil masakit din sa mata ay tinigil na ang dalaga ang kanyang ginawa. Habang natatawa pa rin sa namumulang binata at hindi pa rin ito matigil sa malakas na tawa. Ano ha? Ako kasing hinahamon mo eh. Tama na nga yung tawa. Tikman mo na lang tong suma ni nanay. Aniya at binalata ng suma na nakabalot sa balat ng saging at isinilampak sa bunganga ng binata. Bakit mo naman diniin? Reklamo nito habang nguyanan nito ang suman. Masarap pa. Masarap pala magluto ang nanay mo. Papuri nito at proud nung umiti ang dalaga. Sabi ko sa'yo eh, gala ka minsan sa bahay at maraming niluluto si nanay na ganito. Sagot niya at sa isang iglapay, sumeryoso ang mukha ng binata. Chichi, thank you for this unexpected friendship with you. Dahil sa'yo ay nakita ko ang kagandahan ng buhay sa simpleng pamumuhay. I can say na ikaw ang best friend ko. Taos-pusong wika ng binata at ngumiti si Chichi rito. Nambola ka pa? Sagot niya. It's true. Well, thank you sa bukol. Maybe that's my call para ma-realize ang lahat. Saad nito. At tinapik na lang ni Chichi ang balikat ng binata. Alis na tayo? Naging madrama ka na eh. Nakakain ka lang ng suman, bigla ka nang nag-iba. Hindi ako sanay. Bukas punta ka sa bahay at linggo. Maraming suman bukas at baka mas bumait ka pa. Pagbibiro niya rito. Nang makaalis ang dalawa ay agad na silang nag-deliver ng mga gulay sa mga malalaking tindahan. At kasalukuyang nasa huling tindahan na sila. Aling Rusing, nandito na ang mga gulay mo. Pakicheck na lang kung tama at kumpleto. Sigaw ni Chichi mula sa taas ng truck. Habang ang binata ay bumababa na ng ilang diskarga ng mga gulay. Aling Rusing, nandito na lahat. Wika ni Miguel sa babaeng abala pa sa loob ng tindahan nito. Saglit lang gwapo, abala pa ako. Sandali lang ha. Ana, asikasuhin mo muna tong mga bagong deliver sa labas. Sigaw nito sa pamangkin. Yes po, tita. Sagot ng isang babaeng may malambing na tinig at tumatakbo ito palabas. Habang si Miguel naman ay nang makita ang dalagang pamangkin ni Rosing, ay tila nakakita ito ng diwatang nagkatawang tao sa lupa. Ang kanyang mga mata ay namumungay sa ganda ng mistisang dalaga. Habang si Chichi naman ay kitang-kita niya kung paano matulala si Miguel sa naturang dalaga kaya't sumeryoso ang kanyang muka at napaayos bigla ng kanyang upo. Hinihintay ang susunod na mangyayari. Hi, ang gwapo mo naman. Anong pangalan mo? Mala-sexy na wika ng dalaga
at halos hindi nakapagsalita si Miguel. Hi, ako nga pala si Miguel. Nice to meet you, Ana. Pwede bang bisitahin ka rito paminsan-minsan? Agarang wika ni Miguel at napataas ang kilay ni Chichi. Wow! Parang kidlat lang ah. Ang bilis! Bigkas ni Chichi habang parang naiinis ang kanyang kalamnan sa babae. Sure, nandito lang naman ako palagi eh. Sagot ni Ana kay Miguel. Ako nang magpapasok ng mga to sa loob. Tsaka ano pa bang maitutulong ko? Saad ni Miguel at nagpalitan sila ng matatamis na mga ngiti ng dalagang si Ana. Hindi naglaon ay natapos na ang trabaho ni na Miguel at Chichi sa huling customer at ngayon ay nakasakay na sila sa truck. At walang ibang bukang bibig si Miguel kundi si Ana. Nakita mo ba yun, Chichi? Ang ganda niya, hindi ba? Chichi, siya talaga ang tipo kong babae. Siya ang gustong-gusto kong ligawan. Kay bilis ng pagtibok ng puso ko at parang gusto ko na talaga siyang makuha. Tulungan mo naman ako, Chichi, oh. Kumbinsi nito sa dalaga. Tulungan mo mukha mo? Lalaki ka tapos tutulungan kitang manligaw? Ano mo ko, props? Sige na, Chichi, oh. Ngayon lang naman. Pagpupumilit nito, ngunit umiling ang dalaga. Bahala ka, basta ayaw ko. Mariin niyang tanggi rito. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang oras ng dalaga at umuwi na si Chichi sa kanilang pamamahay. Habang si Miguel naman ay iniisip kung paano siya kukumbinsihin ng dalaga na pumayag sa gusto niya. Kaya't isang magandang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kinabukasan ay maagang-maaga ang binata sa pamamahay ni Chichi at may dala pa siyang isang bilaong palitaw. Mahilig sa pagkain ng malagkitang dalaga kaya't pagkain ang kahinaan nito. Ngunit kakapasok pa lamang niya sa kawayang gate ng pamamahay nito ay nagtaka siya kung bakit kumpulan ng mga kalalakihan. Habang si Chichi naman ay nakaupo kasama ang nanay niya at halatang bagot na bagot. Magandang umaga po. Pwedeng makaistorbo? Agaw atensyon niya sa mga to at agad niyang nakuha ang tingin ng dalaga. Kaya't nagkaroon ito ng pagkakataon upang tumayo at nilapitan siya. Miguel, mabutit dumating ka. Isa ka talagang tagapagligtas ko. Sabihin mo nga kay nanay na may mahalaga tayong pupuntahan. Pakiusap niya rito. Bakit? Ano bang meron? At natat kang umalis. Tsaka bakit maraming lalaki? Nagpo-boxing ba ang tatay at nanay mo? Tanong nito at kamot ulong umiling ang dalaga. Sasabihin ko sa'yo pero huwag kang tumawa. Aniya rito at tumango ang binata. Mga lalaki yan na hinakot ni nanay para pagpilian ko kung sinong magiging asawa ko. Sumbong niya at malakas na tumawa ang binata. Akalain mo yun? Ganito pala karami ang gusto kang maging asawa. Ang angas mo naman. Akong bahala. Hindi kita hahayaan na mapunta sa ganyang mga itsura. Saad nito at binatukan siya ng dalaga. Napakamapanglait mo talaga. Saway niya rito. Siyempre, ikaw ang natatangi kong kaibigan. Kaya bakit kita hahayaan na mapunta sa mga to? Dapat kung magkakaasawa ka, dapat kasing gwapo ko, hindi ba? Sandali lang, pupuntahan ko ang nanay mo. Anito, ngunit hindi pa nga ito nakakalayo ay bumalik ito sa dalaga. Pero pag nakaalis tayo rito, pupunta tayo kina Ana ha. Tulungan mo kung umakyat ng ligaw kasi kakilala mo talaga ang tiya niya. Kumbaga, backer kita ha. Kumbinsi nito at dahil walang pagpipilian ay pumayag si Chichi. Sige na, sige na. Mas mabuting ikaw ang kasama ko sa kalukuhan mo. Huwag lang akong maburo sa kakatitig sa mga lalaking to. Aniya, at laking tuwa ang nagmarka sa mukha ni Miguel. Lumapit si Miguel kay Aling Pipita at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang lukohin ito at paniwalain sa lahat ng sinasabi niya at madaling napaniwala ang ginang at nakalusot siya rito at agad siyang lumapit kay Chichi. Chi, okay na, makakaalis na tayo.
Pero bago yon, may isisigaw muna ako. Aniya at humarap sa maraming lalaki. Makinig kayong lahat. Walang gusto sa inyong best friend ko, kaya umuwi na kayo. Maglaban na lang kayo matulog. Kasi kailangan nyo munang maging kasing gwapo ko para magustuhan niya kayo. Sinong may sabi nito? Ako rin. At wala kayong magagawa. Paalam. Hambog niyang sambit ngunit napangiti ang dalaga. Habang ang mga lalaking nakapila ay walang nagawa, kundi ang tignan ng dalawang paalis. Loko ka talaga, no? Sambit ng dalaga at nginitian lang siya ng binata. Loko na kung loko. Basta't hindi kita hahayaan na mapunta sa mga hilaw na yan. Ako na pala ang mag-drive. Wika nito at inangka si Chichi sa likod ng tricycle. Habang minamaneho ni Miguel ang motor, ay tila may kung ano sa puso ng dalaga na masaya. Masaya siya na naging magkaibigan sila ni Miguel. Ngunit parang tila may kung ano sa kanyang puso ang hindi niya maintindihan. At dumating siya sa kahilingan na sana hindi silang dalawa magbago at palagi na lang silang magkasama. Hindi nagtagal ay narating na ng dalawa ang lugar ni Ana at pinuntahan nila ito sa mismong pamamahay ng tiyahin nito. Mabilis silang nakapasok sa loob dahil nasa tindahan ng tiya nito, kaya't mag-isang dumiskarte ang binata. Madaling makuha si Ana dahil sanay ito sa lalaki at agad din itong naging marupok sa binata. Habang si Chichi naman ay parang nag-uusok na ang kanyang mga ilong sa inis. Ang landi! Bakit kailangang subuan pa? Pwede namang kainin ng mansanas ng diretsyo? Maktol niya at parang naiinis siya sa dalaga at parang may kung anong apoy sa kanyang loob na hindi niya maintindihan. Matapos maglandian ng dalawa, ay saglit na umalis ang binata upang magbanyo. Kaya tinawag ni Ana si Chichi. Chichi, pwede ka bang lumapit sa akin? Pakiusap nito kaya't walang maligayang lumapit si Chichi dito. Nang bigla siyang kabigi ni Ana. Anong ginagawa mo? Takang tanong ni Chichi rito at agad na tinulak si Ana. Chi, tomboy ka hindi ba? Ang totoo niyan, type din kita. Type ko ang mga katulad mo. Wala pa naman si Miguel kaya tayo muna. Paglalandi nito sa kanya at diring-diri si Chichi rito. Yeah, ganito lang ako manamit pero babae ako, no? Anong tingin mo sa sarili mo, kagandahan? Tutuhugin mo kaming dalawa ni Miguel? Maghunos dili ka nga. Ikaw, gandang-ganda ka sa sarili mo, no? Hindi ka maganda sa totoo lang. Maputi ka lang tapos malandi. Baka kung magpaganda ako, mas maganda pa ako kumpara sa'yo. Pagmamalaki niya tumaas ang kilay ni Ana. Paano ka magpapaganda Hindi ka naman marunong mag-ayos. May gusto ka ba kay Miguel? Tanong nito at agad na napaatras si Chichi. At parang ang tanong na yon ay tila mabigat para sa kanya. Oh, I see. You like him pero hindi ka pa sigurado sa sarili mo, right? Well, huwag ka nang magkagusto sa kanya. Because you know what? Hindi ka marunong maging babae. Hindi ka maganda. Wala kang arte. Sa madaling salita, masyado kang boring. Kaya kailanman ay hindi ka magiging maganda. Kung ako sa'yo, sa akin ka na lang because I like you that way. Paglalandi nito at gustong masuka ni Chichi. Kung ikaw lang naman, huwag na lang. Bigkas niya at agad na lumayo rito. Hindi nagtagal ay natapos na si Miguel sa panliligaw kay Ana. At ngayon ay kasalukuyang naglalakad sina Miguel at Chichi papunta sa kanilang motor. Chichi, palagay ko, malapit nang maging kami ni Ana. Kung magkataon, ang saya-saya ko na kapag nagkaganon. Masaya nitong wika habang walang reaksyon si Chichi. Hoy, nakikinig ka ba? Bakit ka nakasimangot? Tanong nito at panayang kulit sa dalaga. Oo na, nakikinig na. Ano ba kasing nagustuhan mo sa babaeng yun? Tanong niya rito. Wala, kasi maganda siya. Yun lang? Wala nang iba? Sus, pambihira. Wika ni Chichi at kinalabit siya ni Miguel. Bakit labas sa ilong mo ang mga salita mo? Nagsiselos?
Anito at lumayo si Chichi. Ako magsiselos? Hindi no? Sagot niya at hinabol siya ng binata. Nagsiselos ka kasi wala tayong oras para mag-usap kanina, hindi ba? Kasi nakita mo lang si Ana kanina, nakalimutan mong may kasama ka pang iba. Sagot niya rito at ngumiti ng napakalapad si Miguel. At tuwang-tuwa siya sa reaksyon ng dalaga kaya't mahigpit niya itong niyakap. Sabi ko na nga ba, nagsiselos ka Babawi ako. Babawi ako ha. Huwag ka naman magtampo. Hindi ko na uulitin. Paglalambing nito at pinisilang pisngi ni Chichi. Habang si Chichi naman ay kay bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Bitawan mo nga ako. Sabi mo yun babawi ka. Gusto ko ng puto bukas, Miguel. Demand niya. At muling naglakad palayo sa binata nang biglang nabangga siya ng isang matangkad na binata. I'm sorry. I'm very sorry. Sambit nito at namangha sa ganda ni Chichi. Kitang-kita naman ni Miguel ang mata nitong parang nakupido sa ganda ni Chichi. Kaya agad siyang lumapit upang akbayan ng kaibigan. At parang malaking pagtutol ang kanyang nararamdaman para sa hindi kilalang lalaki. Mag-ingat ka naman lalaki. Paano kung matumba mo ang kaibigan ko? Saad niya rito. Ngunit parang hindi siya naririnig ng dalawa. Kaya't napatingin siya kay Chichi. At maging ito pala'y namamangha sa kagwapuhan ng binata. Kaya't nagsalubong ang dalawang kilay ni Miguel. At mas lalo pa siyang nainis nang hindi niya maintindihan. Nang tanggalin ni Chichi ang kanyang kamay na nakaakbay sa balikat nito. Ayos lang. Hindi naman ako nasaktan. Uwi ka ng dalaga rito. Hindi ko talaga sadya. I am sorry ulit. Hindi ko sadya na mabangga ka. Ang ganda mo. Agad na sagot ng binata at may lawak na ngiti ni Chichi. Salamat. Ikaw din. Ang gwapo mo rin. Sagot niya at parang suntok sa buwan ng inis ni Miguel. Can I make it up with you? I mean, pwede ba kitang ilabas bukas para sa sorry ko? Uwi ka nito at hindi ito tanggap ni Miguel. Sapat na ang sorry mo. Hindi mo na kailangan pang ilabas si Chichi. Singit niya ngunit kinurot lamang siya ng dalaga. Manahimik ka nga. Moment ko to. Saway niya rito at muling ngumiti sa hindi pa kilalang binata. Pwede naman. Saad niya rito. Great. Kukunin kita bukas. Saan ba ang bahay mo? Tanong nito. Doon lang sa may kanto. Anong pangalan mo? I'm Javier, and you? Chichi, I am Chichi. Sagot niya. At hindi nagtagalay natapos na ang pag-uusap nila ni Javier. Kasalukuyang kadarating lamang ni Miguel at Chichi sa pamamahay ng dalaga. Nang mapansin ni Chichi ang nakasimangot na mukha ni Miguel. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong niya rito. Ikaw din ang gwapo mo. Panggagaya niya sa kaibigan. Mas gwapo naman ako sa lalaking yun. Maktol nito. At taas-babang napatingin sa kanya si Chichi. Miguel, okay ka lang? Totoo naman gwapo siya. Sagot niya rito. Pinagtatanggol pa. Makikipag-date ka bukas? Labag sa loob nitong talong. At tumango si Chichi. Oo naman, tsaka hindi date yun Labas lang yun ganun. Sige na, pasok na ako. Paalam niya rito. At mabigat sa loob na umuwi ang binata. Nang makauwi si Miguel sa mansyon, ay agad na napansin ng Doña Clara. Ang bigat sa loob ng binata kaya't sinalubong niya to. Apo, what's the matter? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong nito sa apo. Si Chichi kasi lola, makikipag-date. Sagot niya rito. Makikipag-date? That's a very good news, apo. Finally, nakipag-date na rin si Chichi. Pero kanino? Doon sa Javier na pangit. Oh, if you say na pangit, it means gwapo yun. Sa ganyan kabigat na mukha mo, it means may itsura. Tsaka, bakit ka ba nagagalit? Dapat masaya ka nga para sa kanya, hindi ba? Sagot ng Donya.
At hindi makasagot si Miguel at basta na lamang itong umakyat sa silid nito. Sumapit ang gabi ay hindi makatulog ng maayos si Miguel sa kakaisip sa magiging date ni Chichi bukas. Ewan ba niya pero hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit naiinis at nagagalit siya sa lalaki. At kulang na lang ay sabihan niya na si Chichi na huwag na itong tumuloy. Ay, ano ba tong nararamdaman ko? Bakit ganito? Naguguluhan niyang tanong sa sarili at nagkalukbong ng unan. Habang sa kabilang banda naman ay hindi rin makatulog si Chichi at hanggang ngayon ay iniisip niya ang mga katagang sinabi ni Ana na hindi siya maganda, wala siyang arte at boring siyang babae. Hindi rin nawala sa kanyang isipan ng mga mata ni Miguel. Mga mata at atensyon na nais niyang sa kanya lamang. Kaya't umupo siya sa harap ng salamin at inilugay ang mahaba at laging nakapusod niyang buhok. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili at sinuklay ang itim na itim at makintab niyang buhok. At agad siyang napansin ng kanyang ina. Anak, kanina ka pa nakatingin sa salamin na yan ah. Ano ba ang iniisip mo? Tanong niya sa kanyang ina. Inay, paano ba maging isang ganap na babae? Paano ba maging isang maganda? Tanong niya at nabitawan ng kanyang ina ang tinutupi nitong damit dahil sa pagkabigla. Totoo ba yan anak? Totoo ba ang naririnig ko? Gusto mo na bang maging isang ganap na babae? Ang maging maganda? Natutuwa nitong wika at tumango ang dalaga. Oo nay, pwede mo ba akong ayusan bukas? Sagot niya at mabilis pa sa isang segundo na pumayag ang kanyang ina. Kinabukasan ng pabulong na ang araw, ay pumunta si Miguel sa pamamahay ni Chichi upang yayain itong lumabas at para hindi na ito sumama pa kay Javier. Manggadon, nasaan po si Chichi? Nandito po ba? Tanong niya sa ama ng dalaga. Nasa loob, inaayusan ng inay niya. Pasok ka na lang doon sa loob. Sagot nito. Agad naman siyang pumasok sa pamamahay ng mga to. At nakasalubong niya si Aling Pipita. Aling Pipita, si Chichi. Tanong niya rito. Nasa loob. Naku Miguel, ang ganda-ganda ng anak ko. Pasok ka sa loob, sige na. Pagtutulakan nito sa binata. At pumasok nga sa loob ng kwarto si Miguel. Chichi, labas tayo. Isaw gusto mo? Pag-aaya niya sa nakatalikod na dalaga. At bigla itong humarap sa kanya. Nang makaharap ang dalaga ay parang nawala ang mga kataga sa bibig ni Miguel sa pagbungad ng magandang mukha ni Chichi sa kanyang mga mata. Nakalugay ang mahaba at maitim nitong buhok at may kaunting pulbulang ito sa mukha at hindi gaano kapulang lipstick ang labi nito. Ngunit nagbibigay kulay ito sa malapusong labi ng dalaga at hindi niya sukat akalain na may mas igaganda pa pala si Chichi. Ngunit upang asarin ng dalaga ay humagalpak siya ng tawa. Ano yung nasa mukha mo? Bakit ang pula ng labi mo? Hindi ako sanay. Tama ba Chichi? Burahin mo na yan. Hindi bagay. Tawang-tawa niyang wika rito. Habang si Chichi naman ay nasaktan sa tawa ni Miguel. Umaasa pa naman siya na magugustuhan ito ang itsura niya. Ngunit nagkamali siya at ginawa lamang siyang clown. Kung mga asar ka lang, umalis ka na. Umuwi ka na Miguel. Pagtatabuyan niya rito at tumahimik ang binata. Galit ka? Uy, galit ka. Sorry na. Aniya tumabi sa dilagang nakaupo sa kama na may mabigat na loob. Inakbayan niya ito at kinulit. Sorry na. Ang totoo. Ang ganda-ganda mo naman kasi talaga. Kaso, baka kasi magkagusto sa'yo si Javier. Paliwanag niya at sinukat siya ng tingin ni Chichi. Talaga? Maganda ako? Oo, maganda ka. Sagot ni Miguel. Ano naman kung magkagusto sa akin si Javier? Guwapo naman siya, hindi ba? Tsaka sabi mo kung mag-aasawa ako, dapat kasing pogi mo. Kaya anong problema mo Miguel? Tanong ng dalaga sa kanya. Hindi agad nakasagot si Miguel dahil ang totoo'y
Wala naman talagang problema kay Javier. Ang problema ay siya, pati na ang nararamdaman niya. Wala naman. Sige na, ako na ang magdadrive para sa'yo. Saan ba ang date nyo? Tanong niya at sinabi ng dalaga ang lugar. Pinagmaneho ni Miguel si Chichi papunta sa date nito kasama si Javier. At hindi niya gusto ang tingin ng lalaki para kay Chichi. Naging chaperon at pambulaklak lamang siya ng dalawa. Nasa likod at nag-uumapaw sa selos. Buong paglalakad at date siguro ng dalaway, hindi siya naging masaya. Nang matapos ang date ni na Chichi at Javier, ay umalis na ang binata dahil naroon naman si Miguel upang ihatid si Chichi. Agad ring umuwi ang dalaga sa pamamahay nito. At akmang magpapaalam na si Chichi nang biglang magsalita ang binata. Pwede ba tayong mag-usap, Chichi? Tanong niya rito. Sige ba, tungkol saan? Wala naman. Gusto ko lang na tayo naman ang lumabas bukas. Sa isawan, hindi ako nag-enjoy ngayon eh. Nito na parang hinang-hina. Sige ba, sabihan ko si Javier. Ayoko, tayong dalawa lang ang gusto ko. Agarang tutol niya at naguguluhan si Chichi sa mga inaakto niya. Sige, tayong dalawa. Sagot niya at agad na ring nagpaalam sa binata. Kinabukasan ng gabi ay nag-date na nga sina Chichi at Miguel. Date ng isang kaibigan na parehong masaya sa isa't isa. Nang biglang sumulpot sina Javier at Ana. Sumama ang mga ito sa kanila at bawat isa sa kanila ay may partner. Hindi naramdaman ni Miguel ang saya at panayang layo niya kay Ana ngunit para itong buntot na ayaw ko mawala sa kanya. Ganoon din si Chichi. Hindi rin siya masaya sa date na yon dahil ang mga mata niya ay palaging nakatuon kay Ana at Miguel. Nang sumapit ang oras ng pag-uwi ay malapit na sila sa pamamahay ng dalaga, ay hindi na napigilan pa ni Miguel na magsalita. Kayo na ba ni Javier? Tanong nito at napatigil sa paglalakad si Chichi. Hindi pa, bakit? Ang sweet nyo kasi kanina, masakit sa mata. Bigkas niya at tumaas ang kilay ng dalaga na kanina pa nagsiselos kay Miguel at Ana. Ano bang problema mo, Miguel? Ganyan ka na lang palagi kung kasama ko si Javier. Ako nga walang imi kapag magkasama kayo ni Ana mo eh. Hindi kami magkasama ni Ana. Siya ang dikit ng dikit sa akin. Gusto mo naman. Hindi ko gusto. Ang gusto ko lang gawin ay sapakin ng Javier na yan at panay akbay sa'yo. At kulang na lang ay halikan ka niya. Ano bang pinuputok ng butsi mo, Miguel? Magkaibigan naman tayo ah. Bakit hindi mo sabihin sa akin yung mga hinanakit mo? Iyan ang problema. Kasi kaibigan mo lang ako at hanggang doon lang ang tingin mo sa akin. Ano? Nagsiselos ka? Oo na. Nagsiselos ako. Nagsiselos ako kay Javier sa bawat paghakbay at paghawak niya sa'yo. Naiinis ako sa kanya kasi may gusto siya sa babaeng gusto ko. Sagot niya na siyang ikinagulat ni Chichi. Gusto mo ko? Hindi makapaniwalang tanong niya at para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Gusto na kita noon pa, pero akala ko kasi hindi ka magkakagusto sa isang lalaki. Kaya nakontento na lang ako sa pagiging kaibigan mo. Akala ko kasi kaya ko. Akala ko kaya kong hanggang kaibigan lang tayo. Kaya binaling ko ang pagtingin ko kay Ana. Pero natakot ako. Natakot ako sa biglaang pagdating ni Javier. Pakiramdam ko ay inilalayo ka niya mula sa akin. Niloloko ang pagsiselos ko pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya, Chichi. Pagtatapat niya at walang imikang dalaga at nanatili lamang itong nakatitig sa binata. Mahal mo ko? Tanong niya sa binata. Mahal kita, matagal na. Kung nagagalit ka kasi minahal kita. Kasi minahal ko ang kaibigan ko, pasensya ka na. Hindi ko kasi magawang pigilan. Sa bawat pagpigil ko, siya ring pagtindi na ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya naiintindihan ko kung kamumuhian mo ko. Uwi ka ni Miguel
at tumalikod sa dalaga at pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan. "Miguel, sandali!" Awat niya at humarap sa kanyang binata. "Mahal din kita, Miguel. Mahal din kita. Hindi ko lang din magawang aminin na mahal kita kasi kaibigan kita. Dahil sa'yo, naramdaman ko kung paano umibig, pero akala ko ang pag-ibig na yon ay mali nga dahil kaibigan kita. Pero Miguel, lakas loob ko tong inaamin sa'yo kasi hindi pala mali ang ibigin ka. Mahal kita, Miguel. Mahal kita noon pa." Pag-aamin niya at kay laking ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel. Lakad-takbo ang ginawa niyang paglapit sa dalaga at binuhat ito at inikot-ikot sa ere. Sa labis na kaligayahang kapwa nila naramdaman. Sa unang pagkakataon ay nakawala sila sa salitang kaibigan at ngayon ay malaya na nilang mahalin ang isa't isa. Ibinaba ni Miguel ang dalaga at mariin itong hinalikan sa labi. Nang magkahiwalay ang pagdidikit ng mga ito, ay siya ring sigawan ng mga taong nakakakita at naroon din ang ama at ina ng dalaga. "Sinasabi ko na sa'yo, Pepita, babae talaga ang anak natin." Natatawang wika ni Gadon sa asawa. Isang hulog ng langit. Sa wakas ay natupad na rin ang hiling ko. Sagot ni Pepita at agad na lumapit sa mga to. "O Miguel, hindi pwedeng maantala ang pag-asa. Magpakasal na kayong dalawa." Engganyo nito sa dalawa at tumawa si Miguel. "Aling Pepita, Mang Gadon, tinatanggap niyo po ba ako bilang manugang ninyo?" Tanong niya at hindi tumutol ang mga to. "Aba, syempre. Kung mahal mo ang anak namin, mahal ka rin namin." Sagot nito at ibinaling niya ang kanyang tingin kay Chichi. "Chichi, payag ka ba na maging asawa ko?" "Payag ka bang may asawang ganito? Walang arte, walang kahit na ano?" "Mahal kita, kahit walang lipstick, kahit walang makeup ay mahal kita. Kahit pa may patay man o wala ang kuko mo. Mahal kita sa kung sino ka, Chichi." Sagot ng binata at muling hinagka ng dalaga. Hindi na pinatagal pa ng mga ito ang okasyon at agad silang nagpakasal ni Miguel. Bago sila nanumpa sa altar, ay kinausap muna nila sina Ana at Javier, na naging isa sa mahalagang daan upang maamin nila ang kanilang mga nararamdaman. Masaya naman sina Ana at Javier para sa dalawa, at maging ang mga ito ay dumalo rin sa kasal ni Chichi at Miguel. Hindi rin nawala sa okasyon na yon ang Donya at ang mga magulang ng binata. Sa buhay, may mga taong hindi natin sadyang nakilala at hindi sadyang inibig. Ang puso ay hindi natin pwedeng diktahan sa kung ano at para kanino ito titibok. Kung ang pagmamahal mo sa isang tao ay tunay at mahalaga, maging matapang na ipagtapat ito sa taong yun, kahit ito ay kaibigan mo pa. Dahil ang pagmamahal ay hindi mo kayang hadlangan at pigilan, dahil gagawa't gagawa ito ng paraan upang masunod kahit na gawin mo pa ang lahat. Wakas.